Ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Nilampasan pa niya ang tatay niya. Ayun na nga ho mga ka-reaction update page, wala ho tayo mahabang pag-usapan ngayon ha. Ito nga ho latest vlog nito si Manong Chavit Singson kung saan ginisa niya na naman ho, binanata niya itong administrasyon. Pag-uusapan ho natin dito mga ka-update, siya nga ho ating Pangulong Duterte kasi dito na ho, itong Amerika, si Donald Trump mga ka-update naglabas na ho ng kanyang statement patungkol sa ICC kung saan rektahan na lahu talaga nilang pupuntiryahin na ho nila at bubuwagin na. Kaya nga ito mga ka-update, meron hong mensahe itong si Harry Roque, ayan mga kapdito. Goodbye ICC, hang in there Tatay Digong. Ibig sabihin mga kapdito, malaki ho ang posibilidad na makauwi na ang ating former President Rodrigo Duterte. Oras na mabuwag itong ICC kasi mga kapdito, ano nga pahubang gagawin ni FPRRD dyan sa The Hague, Netherlands kung mabuwag na yung ICC. Siyempre mga kapdit, uuwi na ang ating former president. Kaya kapdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Rekta na ho tayo mga kapdit ha. Kaya kapdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Naku po! Bongbong Marcos. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila. Pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So inaasahan po natin na sa lahat. Diyan pa nga lamang mga reaction update page, itong sinasabi, pinapaliwanag nitong si, alam niyo na ho mga kapdita, Chavit Singson. Tama naman ho mga kapdate na wala hong karapatan nitong ICC. Wala ho yan kumalas na ho yung Pangulong Duterte noong 2019 pa lamang. Tsaka yung pagkidnap nitong administrasyong Marcos, pinapakita ho talaga nila, duwag ho sila at bahag ang buntot, takot sa mga Duterte. Mantagin po ninyo yun, ipadala nyo yung 80 years old sa dahig. Diba? Kaya itong Trump na ito, mga kapatid, si President Donald Trump dyan sa Amerika, yan si President Putin ng Europa, mga kapatid, na Russia, talaga nagtutulong-tulong silang buwagin, ha? Nagtutulong-tulong ho silang buwagin yung ICC kasi nga mga kapatid, wala naman hong pakilaam yung ibang bansa dyan sa ICC, bakit parang nagbibida-bida ho sila? Nagbibida-bida ho sila katulad ho nito. Mga kapatid, papakita ho ko sa inyo itong mga bansang kumalas dyan sa ICC. Ipapakita na ho natin mga kapatid. Ito ho yung mga 5 bansang kumalas na sa ICC. Simula ho puntiryahin itong si Donald Trump, nito si Putin, itong ICC. Ayan, Venezuela, Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, withdrew from ICC. Sunod-sunod na yan umpisa ng pagbagsak ng ICC. Ayan mga kapdit, ito nga ho, yan 5 bansa na ho yung kumalas sa ICC. Ano yung ibig sabihin yan? Kaya itong ICC na to, yung Pilipinas, wala naman nung jurisdiction dyan, bigla ho lang tinanggap itong si Pangulong Duterte. Isa ho yan sa nagpapaliwanag, nagpapahiwatig na isa rin ho silang tuta ng administrasyong Marcos. Yan ho yung pinapaliwanag na ito si Manong Chavit, di ba? Madaling panahon, mayuuwi din natin si ex-president Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw.
Hindi lang bilyon-bilyon ngayon, hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inulo niya. Ayan, totoo yan. Isa pa ho yan mga update nyo. Kinukulong niya yung mga kritiko niya. Si Pangulong Duterte, number one hater ho yan itong Marcos administration. Kasi isa ho si Pangulong Duterte na naglantad na, alam niyo na, gumagamit daw. Kasi nandito si Bongbong Marcos na sa listahan ng PIDEA ho yan mga ka-update. Noon nakaluklok pa si Pangulong Duterte. Nilantad niya na ho yan. Kaso, tingnan nyo nga ho, wala hong naniniwala noon yung mga nagsasalita pa si Pangulong Duterte. Tingnan nyo ginawa sa niya. Ayun ho, tinapon sa The Hague ICC. Panalilitis ho sa mga banyaga. Ganyan ho kawalang hiya yung presidenting nakaluklok ho ngayon. Diba? Tapos ito si Manong Chavit, pina-arresto rin ho niya. Nakapag-bail lang ho. Si Senator Rodante Marcoleta, mantakin po ninyo yan. Ano ho ba yung naging dahilan? Bakit ho siya pinakulong? Ayun ho mga ka-update kasi nga ho, dyan sa flood control scam na yan, tinutukoy niya ho yung mga mastermind. Diba? Yung 18 ex-Brave Marines, sinusunod na ho nila na kakasuhan. Sino yung kasunod niya? Ayun! Si Kong Mike Defensor, lahat ho talaga sila, pati yung mga nasa minority dyan sa Senado, mga update. Pinupuntirya, pinupulbos ho na itong administrasyon. Kasi nga ho, yun yung mga sagabal sa ginagawa ho nilang pagnanakaw. Sila ho yung mga sagabal sa pagnanakaw line. Sinusunod-sunod sila. Pati nga ito si Senator Alan Cayetano, Senator Robin Padilla, lahat ho talaga sila mga ka-update. Talagang binabanatan na ho ng administrasyon. Di ba? Kaya tayo mga ordinaryo Pilipino, magtulong-tulong tayo. Pag sumenyas na ho itong mga ating kababayan na, yan, pagod na sila, people power na. Ayun mga ka-update ha. Wala mo ng kulay-kulay, magkaisa muna ho tayo sa taong bayan para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng mga ordinaryong Pilipino, para sa kinabukasan din ng mga bata, mga mag-aaral, di ba? Si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. The events in the Middle East and others who can talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court. It's an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. What that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. If you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. There's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, just keep talking about it and say, that means he's not trying to defend me. He's trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. And I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people who they'll try to go out for the rest of their life, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one day night. Imagine, like, you're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. To go after it and call it by name, and I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. Ayan mga kadita, mismong ito ang, ayan niya na, si Rubio mga kadita, yan sa Amerika, talagang, kumbaga para nandidiri na ho sila dyan sa ICC. Maliit na ho yung tingin nila. Kasi mantakin po ninyo, yung binabanatan ng ICC, yung mga hindi ho kalakihang bansa, katulad ng mga
African country, yan po yung mga binabanatan ho talaga na yung akala ho nila walang kapangyarihan. Eh ngayon, binangga ng ICC itong Amerika, gusto nilang imbestigahan si Donald Trump, gusto rin ho nilang imbestigahan yan nga si Vladimir Putin, mga kapdito. Ngayon, mali ho sila ng binangga. Sila ho yung bubuwagin netong si Donald Trump. Kaya mga kapdito, talaga hong napakagandang balita o napakagandang update nito kasi posibilidad na hong makahuwi etong si FPRRD sa mga mangyayari hong ganyan. Kaya update, rekta naman ho tayo dito kay Miss Maharlika patungkol naman ho dito sa administrasyon pa rin ni Bongbong Marcos. Kaya update, rekta pa rin ho tayo. Balitang kaboljak-boljak. So, kumusta kayong lahat? At patuloy na nakatutok sa mga kaganapan sa ating bayan. So, unahin na natin si Maria Carranza. Magandang hapon sa iyo, Palangga. Keep sharing. Okay. Wait a minute. So, share lang natin yung aking alindog sa isang Facebook natin. Okay. Alright. Gising pa ba kayo o matutulog na kayo? Okay, share here. Posting. Okay, so syempre, ang mga katarantaduhan pa rin ng Bangag Administration ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang kinatatakot ni Bangag? Natatakot ba siya? Ano ang iki na? Okay, iki na tatakot. Sobra na naman ang letter A natin. Ano ang iki na tatakot ni Ngagva? Alright? So, kahapon, nagsalta na naman si Impacta, ang Impactang demonyitang hinayupak na si Chucky Dal, na si Castro, patungkol nga dito sa paglalabas o pag-approve ni Bangag na halongkatin o isa publiko ang tax record o tax return ni Inday Sara, ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya. So, narinig nyo naman at nabasa nyo kung ano sinabi ni Attorney Mans Carpio na susunod sila sa batas, susunod sila sa proseso, pero dapat hindi ito gagamitin sa yung kanilang record sa masamang balakin ng Bangag Administration. We all know, mga kababayan, dito pala ako dapat nakatingin. Ganyan ako. We all know na gawa na, luto na ang mga bangag, di ba? Parang si Bangag lang, dip. Ngiwi-ngiwi ang hayop. So, edi, syempre, magsasalta na naman yung mga hinayupak, di ba? Na mga bangag. Ano sabi ni Clarissa Taratara? Alright. Ang sabi ni Clarissa Taratara, okay, karapatan naman daw ni Attorney Mans Carpio na humigi ng mga legal na pamamaraan para bago ilabas o matapos ilabas itong kanyang tax records at kay Vice President Sara Duterte. So, ang sinasabi nila ni Taratara, kung siya po ay may issue patungkol po dito, karapatan naman po niya na magsampa ng anumang aksyon at tignan lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Kasi di ba, talagang pinopoliticize itong issue nga sa tax record ni Inday Sara. So sabi pa ni Impacta, karapatan niya po yan. Right? Ito pa sabi ng hayop. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, hindi kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis. Aba, nagsalita ang putang ina. Pero yung amo niya, di ba? Wala ka palang ikinatatakot, addictus benedictus. Bakit takot na takot ka sa drug test? Okay? Bakit takot ka sa hair follicle test? Yung amo mo, ha? Hayop kayo. Nagsasalta pa, tatandaan mo kung wala naman ganyan. Kung walang anomalya. Kaya pala yung amo mo, putang ina, nanginginig kapag nananawagan ng taong bayan na i-drug test dahil sobrang addict at authenticated ang kanyang video dito
sa California na siya ay addictus benedictus. The nerve, the audacity na magsalita itong mga hayop na ito, mga kababayan. Takot na takot si Marcos Jr. Nataranta noong 2024, 2025, 2026 hanggang ngayon sa panawagan na magpulburon test yung hayop na yan na sana pumantay na ang paa niya soon para mabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa taong bayan. Well, anong ma-expect natin dito kay Clarissa Taratara sa isang impacta? Di ba nandiyan siya para maging asong ulol? Parang ano ngayon, no? Parang araw ngayon ng mga aso, no? Parang may celebration, parang dog chuba, eklabush ba? Pero kawawa naman yung mga asong, matitinong asong, mga cute-cute, kung ikukumpara natin sa mga attack dogs ni Vangag. Mga kababayan. Yap, barkadahan, talagang impaktong bangag. So, sabi ko nga, bawat araw, ito pa rin ang pag-uusapan, si Sara pa rin, dahil nga lahat ito nag-uugat kay Inday Sara dahil ayaw nilang maging presidente si Inday Sara. Dahil hindi nga natin alam kung bakit nila pinupuruan si Sara. Dahil baka iniisip na baka mamatay na si Bangag anytime soon. Kaya natatakot sila. Kaya boljakan si Inday Sara. Kaya ma-impeach para, as soon as possible, kung ano man ang mayari kay Bangag, hindi si Sara ang papalit. Kaya nga itong sila Ligarda, si Loren Ligarda, ang kanyang anak, si Leandro Leviste, ayan, preliminary investigation. Iimbestigahan ang kanilang negosyo. Kesyo plunder, graft and corruption, wala namang kinalaman, hindi naman plunder yung, ang tawag dito, hindi naman plunder dapat, okay, ang isasampa sa kanila. Kasi nga, wala naman dapat talaga isasampa dahil ito ay fabricated case o fabricated crime. Di ba? Ngayon, mga kababayan, lahat ulit-ulitin natin, kaya sila natatakot. Di ba? Ilalabas yung mga taxes ng mga Duterte, pero yung taxes, yung utang ni Bangag na 203 billion noong nakaraan hanggang ngayon, hindi pa ang property tax, di ba? Was it 203? Tama ba ako? Hindi pa rin nababayaran. Tapos si Sara Duterte at ang kanyang pamilya, ayan, aalongkatin at walang, hindi titigilan kahit na nakikita natin sa impeachment niya ay talagang ang kanilang mga testigo ay mga sinungaling at alam natin na lutong-luto na. Kaya nga nananawagan tayo, dapat talaga lahat ng ginigipit, Ligarda, lahat, Marcoleta, dapat talaga lumabas na sa kalsada. Wala nang iba pang paraan kundi patalsikin ang mga adik na patuloy na gumagawa ng katarantaduan. Right? Then recently, galit na galit sila nga kay Leandro. Kaya naman, kasi nga itong batang ito, napakatapang din kasi ilabas yung tungkol doon sa what do you call it? Cabral Files, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayan, kaya sabi ko nga, lahat yan uubusin. Uubusin kayo. Alright? Pati ngayon si Jing Paras nadamay na rin. Dahil nga dito sa, kaya di umano na may babae itong si Vatman. Di ba? May babae si Vatman. Dapat si Ate V. Dapat si Ate V ay, kung ako kay Ate V, tutugisin ko yung girlaloo. Titignan ko kung totoo ba ito. Right? So ngayon, mga kababayan, dahil nga, itong mga pangyayaring ito, hindi na tinantanan si Leviste. Dahil sa paglabas niya itong mga isyong ito, at ngayon, sinasabi ng NBI na itong, what do you call this? Ang tawag nila ay honey trap laban kay Recto. Alright? Na ito daw ay pakana ni Leviste, ni Jing Paras. Kaya papatawag nila ngayon sa NBI. Dininay na ni Jing Paras, dating congressman, di ba? Dininay niya na wala itong katotohanan. Alright? Kaya nga sabi ni Leviste, ano bang kinalaman? Wala daw siyang kinalaman sa pambababae ni Ralph Recto, kung meron man, di ba? Parang si Chua, di ba?
Executive Secretary Batman Recto, ikaw ba ay may babae? Kung meron man. Ano ang susunod o ano ang ginawa ninyo kung meron man? Kayo ba ay nagtsuktsakan? Kung meron man, di ba? Putang anang prosecutor. Right? Kasi bagay, gurangtot na si Ate V, toyot na siguro, wala nang wala nang ibubuga. Wala nang ibubuga si Ate V, baka kaya siguro, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Kung talagang ito ay may katotohanan na nakipagtsuktsakan at meron pang issue na di umanong addictus benedictus, mukhang umingiwi ka na nga si Batman, di ba? Ngumingiwi na silang lahat. Tignan mo, pati yung sa, who's that girl, yung gumaganon-ganon habang tense na tense, yung Roque. Saan bang department yon? Halos lahat silang umingiwi. Yung mga pumapasok sana, mukhang mga bangag na sila. Mukha na silang sabog kasi ginawa nilang legal ang pagdudurog. Sabi ko, maya-maya ang mga issue ay may gurguran, may nagurgur. Na Cavite ba yon? Yung sinaksak estudyante? Ginorgor na naman, Diyos ko po. Ginorgor na yung kaklase niya, then 2 years old, minatagpuan na namang gurgur. Sana patutungo ang bayan natin, nagugurguran na lang ang taong bayan. DTI, thank you. Florencia, yeah, DTI, yung umingiwi, di ba? Pero kung ako ay Ate V, kung ito ay may katotohanan, hahanapin ko yung girl lalo, kakalbuhin ko. Di ba, Ate V? Sayang naman kasi bagay, ilang taon na ba? Sa 70 na ba siya? Ba't ang 70, umaariba pa yan, di ba? Kung meron siyang ibubuga. Yeah. Yung DTI secretary ng Iwi na gusto niyang pagkasyahin ang 500 pesos na Noche Buena. Remember that? Ang daming issue. Okay na sa pamilyang may 4 na anak ang 500 pesos na Noche Buena. Diba? Then yung mga Pilipino, okay pa din. Hayaan nyo pa rin yung mga ngiwi-ngiwi. Samantala, dito sa issue na ito na di umano may girl lalo, okay, etong si Recto at nag-tsuktsak at pulboronic scandal. Grabe, naaresto nga itong si manager na nangangalang Lito de Guzman at yan ang sinabi ng NBI na mga julol na ito daw ay may kinalaman, umamin daw na ang promotor ay si Jing at saka si Leandro. Chuchu. No, tignan natin. Paano tayo paniniwala sa NBI? Paano tayo maniniwala sa otoridad? Tignan mo lang yung nilagay sa garapon. 'Di ba? Ano ang sabi? Naisip-isip ko kanina habang nag-imis-imis ako ng buhay ko. Sabi ko, kagigising ko lang actually, mga palangga, kaya alindog natin, 'di ba? You like my hair today, ha? Ayan. Kita nyo to? Paano nyo paniniwalaan si Matibag-Tibag? Yung pangit na buteteng yan. Yung asawa niya mukhang napakan ng piston ng Veslac. 'Di ba? Parang alam mo yung parang tigi yung itsura ng iya asawa. Alam mo matibag yung itsura niyong mag-asawa, bagay talaga kayo. Yung asawa mo kahit paliguan pa ng mga diamante na hindi namin alam kung saan ang galing. Ang mga diamante, ang itsura niya para siyang igik, yung parang alam mo yung baboy na hindi lumaki. Ano gani? Ano nga sa Tagalog 'yan? Sa Ilonggo gipos 'yan eh. Alam mo yung baboy? 'Di ba ang baboy dapat ganon. Pero yung baboy na hindi lumalaki, yung biik na hindi lumalaki, ang tawag dyan gipos sa Ilonggo. I don't know sa Tagalog. 'Di ba? Ganyan yung itsura nung asawa mo, Tibag. Mukhang sapsap, sabi niya. May nag-comment mo daw sapsap. Hindi, parang biik talaga na hindi lumaki, 'di ba? Gipos sa Bisaya gani. Gipos sa Bisaya gani. Tapos si Matibag na mukhang buteting mukhang buteting nakalunok na maraming tae, 'di ba? Yung mga itsura nila. Paano mo paniwalaan yung tarantadong yan? Nagpapagawa ng pera sa Recto. Paano mo paniwalaan si Nartates na trying hard mag-English ang gago? Mukha namang, mukhang kinder. Tapos mukhang tuko na payat. Ito. Si Nartates mukhang tuko na payat na hindi nakakain ng bulate. Alam mo yung mga ganyan? Kuribod or gipos. Di ba yung itsura noon? Mga kuribod. Bakit ba papangit nila, no? Di ba?
Bansot. Kasi iba kasi yung bansot eh. Yung bansot kasi maliit. Pero siya, alam mo yung, parang yung mukha nung Diyosawa niya, parang naapakan ng inahing baboy. Tapos naipit yung mukha. Alam mo yun? Alam nyo, sa totoo lang, talagang kulang pa nga yan eh. Dapat nga sa kanila, bitay eh. Nasasaktan kayo? Dapat nga sa inyo, binibitay, mga putang inan yung lahat eh. Right? Paano namin paniniwalaan si Nartatis na mukhang tukong malnourished? Oh, ba't di ka lumamon ng lumamon dyan, Nartatis? Mukha kang gago. Asa na, yung pumatay sa garapon? Yung hayop na Vera Files na yan, yung buwaka ng inang Vera Files na yan. Recently, may article dyan si Cathy Binag. Okay? Anong sinasabi ng Vera Files? Ikaw, Tordesillas Ilonggo ka man nga, ka nga, tigulang ka nga daw, lulid. Ano yung tsura dito, Tordesillas daw, gaga. Alam mo, Tordesillas, nami ka talaga ibahog sa baboy. Okay? Kasi mukha kang bahog. Yan na lang gawin natin, mabwisit na lang tayo, mga putang ina, habat na dyan sila. So anyway, mga kababayan, okay, here we go. Nung ginurgor, itong tao nila sa garapon, parang halimaw, saba nga siya naman. Aso sa garapon. Di ba? Anyway, nung nagurgur ang kanilang attack dog, ano ang sinasabi nitong Vera Files na Julul? There are those who believe that the Duterte style of gangland vendetta killings are back. There are those who believe. Sino yun? Katang-isip nyo na naman. Kayo mga ulaga, di ba? Kayo mga siraulo. Binibintang na naman Duterte style daw. Ang sabi ni Tordesillas, yung fact checker na yung hayop na yan, sabi ganun dito sa article nila, if we consider how the anti-Duterte content creator, Garapon, known in social media as Garapon, at pangalan yun po, okay. Buti nga, nakasama niya si Satanas. Was slain, perhaps there's a point. Sabi niya, it's about 3 a.m. No, hindi ko nababasahin yan. Ay, ito yung part na to. Ang sabi ng Vera Files, the style is reminiscent ng pagurgor daw. Duterte death squad killings in the past were made of such brazen boldness by even entering the private abode of the target. Diba? Nagpakalata ka agad ng kasinungalingan. Kaya dapat ikaw, Tordesillas, sana pumantay na rin ang paa mo dahil puro ka kasinungalingan. Diba? Wala ka ng kwenta sa mundong ito. Hindi ko alam paano naging journalist yung boba naman. Paano naging journalist yung Tordesillas na yan? Mukhang kababayan ko, mukhang laging galing sa sementeryo yung itsura niya. Mukhang laging kababangon sa kabaong. Buhay pa pero parang nanggagaling sa kabaong. Sabi dito, but, sabi niya, Police Chief Milencio Nartates said the gunmen were killers for hire. Yan ang unang sinabi ni Nartates. But later on, ay kahapon, anong sabi? May utang daw na 8 milyon si Garapon. At ito daw ay mga mastermind ang nagpagurgur daw yung inutangan. 'Di ba? Iba-iba yung statement pero hindi nila kinokorek yung mga kasinungalingan na una killers for hire and now yun daw yung inutangan. Kasi sabi ko, sinong paniniwalaan mo? Wala ka nang papaniwalaan sa gobyerno kasi puro gawa-gawa. Pati yung media mga kasabwat nila. Right? But of course, sabi niya, all killers, okay, all killers, even those in Davao City's gangland under the Duterte, tayo mo, idadamay na naman. Then, hindi natin babasahin to, wag na natin ang haba ng article, puro Duterte. Okay, so in-emphasize na dito na sinasabi daw natin karma is real, which is true. Karma is real. Deserve niyang mawala sa mundong ito. Na hindi niya na na-enjoy kung ano man ang perang natatanggap niya sa kanino man. Right? Hindi mo deserve mabuhay sa mundo kung ang pangginagawa mo, panira ng panira. Dapat nga, hindi nyo rin deserve kayo mga bayarang media, lahat kayo. Hindi nyo deserve ang mundong ito kung puro kaputahan ang ginagawa nyo sa mundong ito, puro kasinungalingan. Karamihan sa mga envelopmental journalism, binibigyan ng paldo para
angat si bangag-bangag o kung sino man. Then sabi nga daw na nag-comment, you're going to hell, you're traitor, you belong there. At saan naman siya pupunta? Sige nga. Pag demonyo ka, sa tingin mo ba tatanggapin ka sa langit? Baka nga sa impyerno, hindi siya tatanggapin eh. Diba? Baka hindi siya tatanggapin. Baka may pinaka-impyerno pa siguro. Doon kayo nababagay. Well, totoo naman na deserve niya. Kaya nga, congratulations. Deserve ng isang taong mawala sa mundong ito kung wala ng saysay ang buhay mo. What's the point nandito ko sa mundong ito? Ano ang purpose ba ng tao sa mundong ito? Sige nga, Tordesillas, ano ba ang purpose ng tao, ng bawat individual, journalist ka man, ordinaryong citizen ka, whoever you are? Number 1, pagbata ka, alagaan ka ng mga magulang mo, tinuturuan ka ng kabutihan. Na maging mabuti sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya at sa lipunan. Yan ang mga informative years. Then adolescent, high school, college, ayan na lahat-lahat. Pag nakatapos ka na ng trabaho, ay ng pag-aaral, magko-contribute ka sa lipunang iyong ginagalawan. Ano yung contribution mo? Sumunod ka sa batas, huwag kang magpakalat ng kasinungalingan, huwag ka manggurgur ng tao, huwag ka magnakaw ng maleta, 'di ba? Magpakasaya ka, kung ikaw may pamilya, may jowa, sa patas na pamamaraan. Magtrabaho ka, magnegosyo ka, magpakayaman ka, magpaka-millionaire, billionaire ka, as long as tama lang ang iyong, nasa tamang landas ka. Ganon yung purpose natin sa mundong ito. Hindi tayo pinanganak dito para magnakaw ng maleta. Hindi tayo pinanganak dito para manggurgur ng tao, katulad ng mga bangag. Dahil record naman yan ng mga Marcos Romualdez, mga putang inang yan, nung panahon pa ng tatay niya na maraming mga ginurgur. So, open book yan. Kaya kayong mga journalist, kayong mga hayop kayo, hindi man lahat, may iba dyan na mga okay naman, you know? Tanong nyo sa mga sarili nyo, ano bang purpose nyo sa mundo? Tandaan nyo itong sinasabi ko kasi nakikinig naman kayo eh. Right? Nandito kayo sa mundong ito, of course, kailangan nyo ng trabaho, di ba? Lahat naman tayo kailangan ng pera. Di ba? Fourth estate kayo, mag-ulat kayo ng tama. Hindi pa nga tapos ang investigasyon, si Duterte na pinagbintangan mo. Tordesillas nga gagagaga. Na mukhang laging itsura niya, mukhang laging naka-formalin, like ang injected ng formalin ng itsura mo. Itong kaputahan tong mga balitang ito. Pag wala ka ng saysay sa mundong ito, puro nakabulasugan ang ginagawa mo, dapat ka nang kalusin. Para naman, sobrang nang masikip ang mundong ito para sa atin lahat. So, dapat ang mga demonyo, nasa impyerno na sila. Para ma-enjoy nila yung buhay nila sa impyerno. Katulad ni Garapon. Yung mga matitino ang maiwan. Or yung mga batang bagong usbong. Kayong mga gurangtot na tumanda na dyan sa putang inang ninyo, profesyon ninyo, wala kayong ginawa. Lahat. I'm talking in general na mga envelopmental hindi na envelope ngayon, maleta journalism. No? Kung nag-aaral, pinag-aaralan namin yung envelopmental journalism, yung binibigyan ng, kaya tinawag yun na envelopmental journalism, yung envelope na may pera binabayad sa journalist, right? Pero ngayon, sa panahon ni Bagag, hindi na, tanggalin nyo ng envelopmental journalism. Maleta journalism na hindi na envelope ang binibigay, maleta na. Galing sa kaba ng bayan. Diba? So kaya yung sinasabi mo dito, putang ina ka, puro Duterte. Tignan mo, pinagbintangan pa yung INC. Sabi pa pala dito, tignan mo, kumuha ka ng source, hindi ko ngayon ko na ito nabasa. Thank you, Sister Cathy. Ang sabi ng hayop na Tordesillas na ito, alright, ito. Ito meron pala ganitong article. Babasahin ko lang. This is interesting. Alright. Ang sabi, Garapon was closely associated with the United Vloggers and Influencer. Putang ina. Alam ko tong samahan to ng mga pangit at samahan ng mga kadiring mga
attack dog o attack troll ni Bangag, yung UVIP nila, 'di ba? Dati kasali ako din, sinasama nila ako sa group. Nakita ko ang papangit nila. Ayoko naman i-associate yung mukha ko sa mga pangit na mga kadiring mga asong julul, 'di ba? Sabi ni Tordesillas, ayan, diehard daw itong si Garapon. Garapon comments at over 360,000. Okay, wag na to. Okay? At ang sabi dito, there is a constant that is always factor to consider. The Dutertes are never tolerant of criticism. Kaya mo sinungaling? Hoy, Tordesillas, ipagdadasal ko na pumantay na ang paa mo dahil puro kakaputahan dito, puro kasinungalingan. Vera Paz, ipagdarasal ko na hindi ka na magising. Kunin ka na ni Satanas. Isama mo si Lisa. Puro kaputaan. Davao City has very few Duterte critics. If at all, there are almost none from the media. A culture of silence pervades the city. Ulul. Asan na yung kay May sinabi siya. Teka lang. Ang mga pinagsasabi pa nito, mga walang kwentang hindi ko nababasahin yung mga pangit. Ito, babasahin ko. Ito. Paano ba natin papangalanan natin? Self-confessed. Ito. Self-confessed addictus is another prominent and aggressive anti-Duterte content creator. The self-confessed addictus packaging is that a high-impact Marcos insider voice who supposedly leaks backroom political info from the Marcos camp. Previously, self-confessed addictus was identified with figures from the Duterte camp. Okay. His Facebook, hindi siya her, his siya. Hindi ka pa marunong mag-identify ng his and her. Diba? Kapag her, may bilat. Kapag his, may buto. Tandaan nyo. Okay? His Facebook footprint is high. Self-confessed addictus, chucho-chucho, sinabi daw dito, ni self-confessed na INC, ito. In 2015, expelled INC members claimed that the SEC maintains a security group called SCAN International. SEC, tinawag pa nilang sekta. Diba napakabastos nitong hayop na Tordesillas? In other words, mga kababayan, dito sa kanilang article ng Vera Files, pinagbintangan ng INC, nanawagan daw, kasuhan nyo to mga hayop na ito. And Duterte, it's either INC daw ang gumurgor or si mga Duterte. Pero ngayon, nalaman ninyo kung sino ang gumurgor. Hindi pa rin natin alam kung talagang ang gumurgor, yung totoo, yung sinasabi ni Nartates na nakaalitan daw sa negosyo. Kasi wala silang maipakita na suspect, ni sinabi na natagpuan doon sa Pampanga, yung dalawang suspect na gumurgor dito kay Garapon. Nasaan yung dalawang suspect? Ni pangalan, hindi natin alam kung sino, di ba? Ang dali lang pagsuotin ng AI outfit. Mag-emote ka dyan. Or AI ang pinakita nila. Or let's say, for example, totoong tao. O sige, Pedro, Juan, mag-post ka lang dyan. Pipicture ka namin. Kunyari, picture namin kayo para lang may present kami na kunyari na solved case na, itatakpan naman namin yung mukha mo. Tapos hindi naman natin ilalabas yung pangalan. Right? Palpak tong putang inang PNP na to, Nartates na to. Nasaan yung dalawang sinasabi yung nahuli? At nasaan yung mastermind? Na dalawa na si Hodang inutangan ng 8 million. Sabi nga sa Pilipinas nga, uutang ka, walang matalinong negosyante at matinong negosyante na magpapautang sa isang jobless na attack dog o troll. Pinaliwanag na natin kahapon yan. Kahit nga sa bangko, putang ina, isang katutak na mga dokumento ang ibibigay mo. Maglo-loan ka lang yata ng 50 mil. Magkano ba nilo-loan sa bangko? 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, whatever. Maglo-loan ka nga lang, hayop, kung ano ang mga dokumento, di ba? Ilang ID, ilang mga, kung ano-ano na mga dapat mong ipakita bago ka ma-approve. Tapos eto, palo-loanin ng 8 milyon.
Tapos ang sinasabi, yun daw ang pumatay. Nasaan yung gumurgor? Ha, nasaan? Kaya paano natin sila paniniwalaan? Magsimula kay Tibag, kay Remulla, dito, gumagawa sila ng peking pera, nag-aayuda sila ng peking pera, nag-aayuda sila ng bukbuking bigas, sila ang hoarding, nag-hoard sila lahat ng smuggling. Right? Oo. Tapos ngayon, sasabihin ni Tordesillas na hayop, I mean, siya may-ari nito kaya siya ang address natin ng Vera Files na DDS o Duterte style ang gumuro. Salamat natin, nagugurguran dahil may utang daw na 8 milyon. Ako, I don't buy that bullshit actually. Na may utang. Alam ko pera pinagtalunan. Pero sabi ko nga, maari ang gumurgur sa kanya nandun sa burol niya mismo. Kita mo, tuwang-tuwa sila, nagtatawanan sila, di ba? Oh, 'di ba? Masaya silang na namatay. 'Di ba kapag nasa burol ka, hindi ka dapat nagsasaya. Syempre dapat nagdadasal ka, dapat nag-acting man sila, 'di ba? Aba, demonyong ano ba pangalan niya? Aba, demonyong garapon. Aantayin mo si Satanas para magsama kayong Judas, 'di ba? Dapat nagdadasal kayo doon. Hindi, nag-enjoy sila kasi may pakain si Bangag. May pakain, may pakimkim. 'Di ba nag-enjoy sila, pinagmalaki nila yung mga pagkain, sagot ni Bangag. Pamasay and everything. Baka naman ang pumatay si Bangag. Pinagurgor ni Bangag. Kasi kung ako family, namatay yung anak ko. 'Di ba? Nag-grieve ka pa, mga kababayan. Nagluluksa ka, tapos pagkakaguluhan, gano'n, what do you expect sa nanay nila? Sa parent, nakita ko. Mukhang kawawa yung larawan ng kahirapan. Nakita mo, di ba? Larawan ng kahirapan ng nanay, tapos nag-flex yung atakdog ng milyon-milyon at nautang ng 8 million. Kung meron kang 8 million na ganyan, uunahin mo, typical na Pilipino, iangat mo ang nanay mo. Iangat mo yung pamilya mo, right? Kahit gaano kahirap. Unahin mo yung magulang mo kasi ako bilang anak, una kong inangat. Well, bago pa ako pumunta ng Amerika, kahit gaano kahirap ang buhay, siguro yung generation natin mababait tayo. No? Ang generation ko mabait sa nanay, kahit mali pa yung nanay natin, baw lang tayo ng baw. Di ba? Ganon ba kayo? Iba na mga bata ngayon Mga yawa na iba. Di ba? Tayong generation natin, mga kababayan, kahit na ang nanay natin may pagkakamali man sila sa buhay nila, or lalo na kung mga from kahirapan ka na buhay. Ako noon, I swear to God, nung nag-start ako nagtrabaho at young age o nagbebenta ako ng mga baso, alam niyo yun, di ba? Papahulugan ako ng mga baso o mga kung ano-ano mga paninda. Bibigay ko yan sa nanay ko. Nagtrabaho ko, bibigay ko sa nanay ko, kukuha lang ko ng pabili ng Hanes at ng jeans kasi, burgis ang datingan ko. Ganun lang ko. Kinuha ko lang yung pambili ko ng t-shirt na ganyan, mga 150 at, $50. 150 pesos siguro, tapos jeans, tapos sapatos na mumurahin lang siguro, tapos bibigay ko na sa parent ko kasi, para may pambili ng mga anik-anik. Ay, ganun talaga ako Di ba? Pero siya, itong garapon, di ba itsura ng nanay mo? Ay, hindi, patay na pala siya bago siya kausapin. Hindi man lang makadamit ng maayos. If you talk about millions, may 8 million siya, hindi man lang mabila ng maayos sa damit. You flex about Rolex, nag-flex ka, may kotse ka, yung nanay mo mukhang kawawa. Right? Una mong iangat ang magulang mo o pamilya mo, no matter what. Pero syempre, ayun, papasok naman ako sa OFW. Hindi naman natin lahat. Ito lang. Ito yung negative side. Huwag naman kayo umasa sa mga ate, kuya nyo. Naiangat na lang kayong lahat. Tumulong din kayo. Right? Ito na naman tayo. Papasok na naman tayo sa OFW problem natin. Yung ating dilema sa pagiging OFW o Filipino abroad. Di ba? Di ba itsura ng nanay niya? O, ba't ako napunta dito? Kung ako magulang niya na may matinong pag-iisip, hindi ko hayaan pagpiestahan yung pamahal ko sa buhay, selfie dito gagamitin sa kanilang mga vlog. Para pagkakitaan, patay na pinagkitaan pa.
Well, may balik naman. Merong pakimkim si bangag. Sagot nga lahat di ba? What I'm trying to say, I don't know Garapon's mother, pero nakita ko, kawawa talaga. Wala namang kasalanan yun Kung anong landas na tinahak ng kanilang anak, nasa tamang edad na, walang kasalanan ng magulang doon. But I don't know kung paano siya pinalaki ng magulang niya, pero nakita ko yung itsura, mukhang hindi siya naglo-look down tayo. Kagaling din ako sa kahirapan. Pero nung ako nagkapera ng bonggang, hindi naman nagkapera, yung mga sumildo kang ganyan, di ba, bibili ako ng bonggang damit. Oh, mother, this is, maganda to. Bumili ka ng ganyan, ganyan, para bongga ka, para pareho tayo. Oh, kabog sa mga, drama-drama. Hindi po pwedeng, ang yabang-yabang mo sa social media, nag-flex ka ng milyon-milyon, tapos kunyari, ako nakaganito ako, tapos yung nanay ko, guroy-guroy, guray-guray, na parang, butas-butas. Di ba? Kasi, nandala ako sa Amerika yung nanay ko, siya na nga lang sumuko, taba niya na daw. Ang taba niya na, problema niya na kayo mag-diet. O, di ba? Nung dati, nang pumunta siya, syempre, bago pa lang sa Amerika, hindi mo naman titikman lahat ng mga ibang mga, mga pagkain na hindi mo natikman sa Pilipinas, unang-una mahal. Di maya-maya, nasa restaurant kami, di sumusuko yung nanay ko, makain tayo sa ganito, mag-Beverly Hills tayo, mag-Waldorf tayo, mag-social climbing tayo doon, montage tayo. Siyempre, di pa na napupuntahan, di ba? Ganun. Ang sabi ng mother dear ko, wala tayo kumain ng mahal dito, sa bayan lang tayo. No, gusto ko na ma-experience mo yung mga dramatization 101. Dadalhin ko sa bar, magpakasaya tayo, feeling teenager. Anong punto de vista ko dito? Di ba? Hindi po pwedeng ikaw lang ang umangat. Di ba? Yung nanay mo, iwanan mo mukhang ewan. Di ba? Nang mukhang guro-guro, kawawa itsura ng nanay Di ba? Kaya pag umangat kayo, sama nyo na yung mga lahat. Di ba? Sama nyo na lahat sa pag-angat. Kaya bilib ako sa mga tao na na talagang inaangat lahat. Yung iba nga lang, sobra, hindi yun na makayanan dahil lahat inaasa naman sa inyo. But that's another story, mga palangga. Ang punto de vista natin dito ay, talagang dinidiin nila sa mga Duterte. Lahat na lang. Pati yata pag lindol, isisisi kay Day Sara. Pati pag ulan. Mga putang ina. Right? You have to love your mother, your parents. Wala na kasi akong father You have to love your parents no matter what. Kahit ano pa, mga kababayan, dalang kayamanan sa mundo ay ang pamilya. Kahit minsan buwisit ng pamilya, wag lang yung katulad ni Bangag na addictus. Hindi yan, hindi dapat yan, hindi yan dapat na sa impyerno na yan. Kahit ano pa mangyari, you have to love your parents. Kahit, mga kababayan, kahit hirap ka na, kasi naniniwala ako na siniswerte ka. Pag nirespeto mo yung mga magulang mo, siswertihin ka sa buhay mo. Diba? Sinwerte kayo, diba? Pero sa totoo, nakita ko yung hindi naman tayo masamang damo katulad nila. Nakita ko yung nung parent, nung ni Garapon. Nakaramdam ako ng awa. Kasi alam ko, ginamit yung anak niya Kung ano man naging desisyon ng anak niya, for sure wala siyang kinalaman doon. Natural po, kung hindi nakapag-aral, diba? Kung ano na lang siguro, math, ganyan, chuchu. Anyway, ang problema kasi, ang mga putang ina, ang sinasabi, si Duterte, ang mga Duterte. Diba? Yes, Directores, nasa 10 utos ng Diyos ang mahalin ang mga magulang. Correct. Mahalin yung mga magulang nyo. Kahit pag gaano kayo karami ng pera. Ano man ang marating nyo sa buhay ninyo. Material na bagay. Wala yan. We need it, but wala yan. Ako nga, pinagtatapon ko na yung mga material kong bagay. Joke na. No-donate ko na. Punyeta, ang daming kalat sa bahay. Benta mo na yung tigo $1, $2 para walang kalat sa bahay. You know what I mean? Kahit ano pa ang marating mo sa buhay, magkaroon ka ng eroplano, mansyon, and everything, ang tunay na kayamanan ay ang pamilya. At huwag niyong kakalimutan ang inyong pamilya. Kahit na makalityan ka, wala man perfect sa mundo, di ba? Family. But, huwag ka magnakaw sa kaba ng bayan para ipakain mo sa pamilya mo. Ibang story yan.
kumpara din sa mga ulaga na mga ano na to. Troll. Ganon pa man, mga kababayan. What else ang pinag-uusapan natin dito? Oh, ang krimen everyday, kaliwat kanan. Mga minor de edad ang nasa likod ng 7 school threats sa Pangasinan. Alam niyo kung bakit nangyayari ito? Kasi po ang ginagaya-gaya na ng mga nangyayari dito sa Amerika eh. O sa mga western countries. Sabi ni Grayson, tama nga, si Pacquiao nga, ginagawang Barbie yung nanay niya. Yung sariling anak, kahit bahay, walang ibinigay. Ha, ha, ha. Pero parang binigay naman na yata. Actually, ako nabubuisit. Ako, hindi, wala naman ako, let's talk about Manny Pacquiao. Diba? Wala naman akong personal na galit dyan. Ang nabubuisit lang ako kay Manny, nakikita ko si Manny, mamahal talaga niya yung nanay niya. Yun ang nakakahanga sa kanya. Pero yung anak niya, nakita nyo naman, diba? Pero bumawi naman siya siguro, no? Bumawi na ba siya? Ang ayaw ko lang kay Pacquiao, parang katulad lang sinabi ni Inday, yung kanyang political eksena na papakulong daw niya si Marcos, si Imelda, ganyan-ganyan. Ipapabalik na daw yung kayamanan. Tapos ngayon, nagkikiskipay yan si Pacquiao kay, kay Lisa, yung mga ganyan-ganyan. Right? Totoo yun. Alam nyo, huwag kayong mainggit, no? Huwag kayong mainggit sa mga taong akala nyo ang dami nilang mga material na bagay. Huwag kayong mainggit doon. Kasi kung meron kayong complete family, kahit payak lang, yan ang tunay na kayamanan. But syempre, huwag kayong tumigil. Never say never when it comes to opportunities. Hindi lang pwede magmahalan na lang tayong palangga. Pag mahalan na lang tayong bongga-bongga, wala tayong pera, mahirap din yun. Mabubuang din tayo, di ba? Okay lang yung meron, di ba? So, hindi pa huli ang lahat. 50 ka, 60 ka, 70 ka. Kung ngayon mo lang na-realize, oy, gigising na ako, di ako patamad-tamad. Kailangan maghanap buhay ako, sabi ni Maharlika. Magtrabaho ako ng patas. Simulan mo! Huwag mo sasabihin kasi matanda na ako. Ganyan-ganyan, nalipasan ako ng panahon. Walang matanda, walang edad-edad kung nagsusumikap ka. Di ba kinuwento ko sa inyo na sa Pilipinas nawalan kami ng, hindi naman sa nawalan kami ng trabaho kasi umuwi kami ng Davao, akala namin magbe-business kami. Nakwento ko na to. Tapos, hindi nag-workout. Umuwi ako ng Davao for 6 months. Nagstay ako doon, di ba, sa Tagum. Okay, to be exact. Okay? Then, magbe-business sana kami. Tapos, bumalik kami ng Maynila. Wala kaming pera. I think 500, 1,000, ganyan-ganyan. So, dahil wala pa kami both work, isa sa amin kailangan magtrabaho o mag-isip ng negosyo. Di ba kinuwento ko sa inyo na nagluluto-luto ako, nagtinda-tinda ang lola ninyo, nasa nakaboots akong bonggang-bongga. Di ba? Maporma na talaga ako. Ma-epal na talaga ako sa porma nung bagets ako. So, nagugulat sila kung anong tinitinda ko. Ang tinitinda ko ay ulam at kung ano-anong mga chuba-chuchu. Pero, hindi naman, kumbaga yung pagtitinda ko, it's high-end. Okay? Hindi ako magtitinda na paisa-isang kakatok ako, ganyan-ganyan. Hello po, tao po, pwede po ba, may tinda po akong ganito, ganyan-ganyan. No. I'm ahead of the game. Tinatawag ako ng mga office. Hello, my name is Chuchu Chuchu. Sir, ako nga pala si Chuba Chuchu. Actually, nagki-cater ako, ganyan-ganyan. Siyempre, ang catering, parang laking business, di ba? Nagluluto po ako ng ganito, ganun-ganun. Baka gusto niyo po umorder. Ilan po kayo dyan? Siyempre, tuloy-tuloy yung bibig ko, hindi pa siya makahindi. Hindi, try niyo, masarap po ako magluto, ganun-ganun. Sabi niya, siguro mga 8 kami, ganyan-ganyan. Okay, dadalan ko po kayo dyan. Tikman niyo lang muna yung luto ko. Pag hindi nyo nagustuhan, hindi isoli nyo. Pag nakita na nila ako, nilab na nila ako, di ba? Yung mga ganong drama sa buhay, naka-leather boots ako na galing sa ukay-ukay. Nung unang panahon. Tapos medyo, syempre, payat-payatan ako doon. Yung boobs ko. No, but seriously speaking, it's not yet too late. Okay? Kesa naman maging attack dog ganing bangag. It's not yet too late. Magtrabaho kayo. Itinda nyo lahat ng pwede nyong itinda. Oo, mas okay pa nga magtinda kaysa magtrabaho. At sawak mo oras mo. Kung magaling ka magluto, kung magaling kang teacher, mag-tutor ka, whatsoever. Kung may mga damit ka dyan, may mga paintings ka, ganyan-ganyan, ibenta mo na lahat. You know what I mean? But sa totoo lang, okay, alam ko nag-enjoy ka pag ito yung usapan natin. Kasi lahat ito puro inday na lang eh. May naman nagbibenta ako ng mga pants, accessories sa office ng cousin ko nung bata pa ako, sabi ni Barkadahan. Diskarte sa buhay, sabi ni Derek Torres. Yes, Ania, mabuhay ka palangga.
Isa ka sa matapang na Pinay. I love you. I love you too. Ah, from New Jersey, si Palangga. Yes, totoo yun. Kasi na mapapasok ka sa sindikato, yung mga hayop na yan, may balik yan. Magsumikap tayong lahat. Samahan niyo ko. Magpayaman tayo. No, kasi ang hirap talaga sa Pilipinas, sa totoo lang, ang hirap ng oportunidad, alam ko, sa Pilipinas. Pero, alam natin, demonyo yung gobyerno. Pero wag yun nang idibdibi. Alam ko talagang nakakabuisit ako, buisit ako. At the same time na nakikipaglaban tayo sa mga demonyo, gumagawa din tayo ng trabaho. Di ba may time tayo sa pakipagpolitika, pwede nyo naman ako i-replay. Kunyari si Maharlika, nagdadakdak na naman. Ayoko ma-miss yung live niya. No, pwede nyo i-miss yung live natin. Babalikan ko na sa mamaya, rarakit muna ako, right? Yeah. Kasi papasok ka sa ganyan, katulad ditong ni Garapon, anong nangyari sa kanya? Easy money, bang, 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 di ba? Nakita nyo ba? Ang mga pumapasok sa sindikato, hindi sila tumatanda. Swerte ka na lang kung tatanda ka. Bakit sila hindi tumatanda? Kasi namamatay sila ng maaga. Kaya kayo, I'm warning you na mga tauhan ni Bangag. Ako duda ko ang mga bangag din na nagpagurgor dyan kay Garapon. Kasi hindi nila mailabas kung sino ang gumurgor eh. Puro ganito, di ba? Walang pangalan, walang mukha. Yan ba ang tamang investigation? Anyone here? Agent Morales, are you there? Paano yung investigation ng mga polis? Pwede mo bang sabihin, ay oo, yung pumatay niyan yung negosyo niya. Hindi mag-i-end doon. Nasaan yung kanegosyo niya? Sinong tarpulano yun? Hindi pwedeng ilabas sila sa media, tapos na. Tapos, gagawa siya ng mga kasinungalingan, si Sarah, ganyan. Sila rin yun, nandoon na sa burol yung doon. Bakit sila parang lahat sila pumunta doon? Na hindi naman kailangan pumunta. Sino ba yung putang inang yun? Alam mo yung guilty feeling na parang, di ba kinuwento ko na sa inyo na maraming crime na kunyari, kunyari, may mga for hire pa nga, di ba, mga crying tsuba, yung kawawa, kaluluoy, pero yung palang pumatay. Di ba? Hindi natin alam, baka si Chucky ang sumakal. Si Chucky ang bumaril, di natin alam. Right, Rayson? Thank you. Sabi ni Joanne Parto, matanda na ako sa pagluluto, sa 62. Di pa yan, bata pa yan. Yung mga light lang, yung wala masyadong halo-halo. O di magsalad ka, nagbebenta ko dati ng salad. Malamig yun. At saka halo-halo. Diba? Gusto ko yung mahilig kasi ako magtinda ever since talaga. Tinda ng kung ano-ano. Anyway, diba? Barkada, basi si Chucky ang naggurgur. Diba? MJ Park. Ang ate ko nagtitinda noon ng bawang. Speaking of bawang, may kwento ako dyan. MJ Park, ang ate ko nagtinda noon ng bawang vendor sa market din. After nun, papasok sa college din, naging 3 years private teachers din, naging 9 years public. Yes! Di ba ako doon nung nag-aaral ako? Punyetang buhay na yun, pero I learned so much. Gigising ako ng alas 4, gagawa ako ng sandwich, gagawa ako ng mga ganito, ganyan. Ibibenta ko sa school, papasok ko ng alas 7, 7 to 1 yata ang pasok ko. 7 to 1, 7 to 2, may duty ako sa fast food, tatakbo na ako, magtatrabaho ako, tapos uwi ako ng bahay. Minsan magpapadedicate pa ako si breastfeeding ka. Minsan tumutulo na yung boobs mo. I'll tell you something. I don't know kung nakwento ko na to sa inyo. One day, isang araw, nag-work ako. College days. Okay? Na may Jonakis. Sa isang restaurant. Okay? So, breastfeeding ako eh. Okay, breastfeeding ako. So, yung boobs ko talagang namumukadkad. Gustong kumawala yung gatas. Nakita ko sa uniform ko, yung gatas ko, girl. Sabi ko, oh my God. Siyempre, makikita ng mga customer. So, may bit akong soda, ganyan. Kung na-follow niyo ako, nakwento ko na to dati. Huwag na to baka maibos. So, nabit ako ng soda, ganyan. Na order, ganyan. Ang ginawa ko, nakita ko yung mga kasamaan ko. Baka makita yung suso bells ko. Binuhusan ko ng Coke yung sarili ko. Sabi ko, nabuhusan ako. O, diba? Ang sabi sa akin, pumunta ka sa stock room, pumunta ka sa quarters room, magbihis ka. Diba? Lusot na naman ang bakla. Alam niyo kung bakit? Kasi ang jutang ginina dyan sa Pilipinas, kapag may anak ka,
na college ka, akala ikaw na ang pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Di ba? Ganun sa atin. Kaya itinago ko ng matagal na may anak ako, apply ako as rep. Di ba? Single ako lagi. Punyata, dalawa ng anak ko, single pa rin ako. Eh, tinatago mo yung anak mo kasi hindi ka nila tatanggapin. Gusto nila dalaga. Bakit chuchuk-chakin ka ba doon sa pagiging medrep mo? Ayun ba ang kailangan? Single ka? Dahil pag hindi ka single, paano ba? Pag single ka, para magustuhan ka ng mga anik-anik, di ba ganun pa rin ba sa atin? Yun ang gusto kong, yun ang nakakabuisit sa atin. Kaya, ako yung nagtatrabaho, bawal, di ba yung anak, dapat with pleasing personality, kompleto naman ako nun. Single. Single naman talaga ako, yun na lang, medyo nakis lang. Yan ang punyetang batas na dapat ilagay sa batas yan. Yan dapat ang bill na sinusulong ninyo, mga hayop kayo, na walang discrimination. Sa atin, pag 40 ka na, hindi ka natatanggapin, di ba? 45, di ba? Ganyan-ganyan. Eh dito, 45, sa McDo, 50, 60, 70. Hanggat kaya mo pa. Right? Yeah, totoo yan. Natawa si Julia. Oh, ganun. Sabi ko, yung boobs ko, galit na galit. Kasi breastfeeding ako. Nakita ko, bumabakat dito. Sabi ng cook, naubusan ako. Nabuhusan talaga. Dilusot na naman ang lola ninyo. Those were the days. Naisahan ko sila. Anyway, mga kababayan, mahirap humanap ng trabaho pag may anak. Diba? Ganun sa atin. Tapos, wag na, baka ano pa makikwento ko. Naalala ko na may mga kabataan ko. Alam niyo naman, ating mga kabataan, okay. Habulin. Diba? Habulin ng mga aso. Mga asong cute. Alright. What else, mga kababayan? Ba't ba yung pinag-usapan natin, yung mga nakaraan natin sa buhay? Recently, ito, bago Higit na 20 malversation cases versus Guardiola. Umabot sa 879 ang pinag-uusapan. Umabot na sa preliminary investigation stage ang non-bailable malversation complaint laban kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola na may halagang lagpas 879 million ayon kay Remulla. Ano kaya nangyari dito? Nagka-leche-leche na naman kaya sila? Kasi expose ko to si Guardiola at ito din ang expose ni Leandro Leviste. Diba? Pananagutin kaya siya sa 879 million na di umanong kinasasangkutan niya sa flood control. Wala na to lahat. Hindi na tayo maniniwala kay Remulla. Diba? Lahat ng mga binabalita nila dito, mga kababayan, ito ay optics lahat. Tignan mo si Tambaluslos. May bahay. Ano mga bahay niya? Diba? May bahay sa kung saan-saan. Sa Espanya. Alright? Saan ang bahay niya? Sa Spain. Sa probinsya nila. Diba? Sa Amerika. Dapat bawiin natin yan. Magkano lahat yan? Ano sabi ni Bangag? Imbestigahan? Asan investigasyon? Bakit hanggang ngayon si Romualdez namamayagpag pa rin? Right? Yes. Sabi ni Grace, discrimination. Yun na nakakalungkot sa atin, sa bayan natin. Naawa ako sa inyo. Okay. Ang 40, ang 50 mukhang 25 lang. Pwede ba magtrabaho sa McDonald's, di ba? Kung yun ang kinakailangan. Pagdating sa atin, pag 40, parang tigulang ka na. Di ba? Ganun sa atin. Buisit, di ba? I wonder, tapos ipapakulong nila si Leviste, sabi ni Barganan, ay nako, hindi naman kaduda-duda yan palangga. Hindi naman kaduda-duda yan. Luto na yan. Lahat-lahat ng kumakampi sa katotohanan ay gagawa nila ng paraan. Kati ng buhok. May nagtanong, sasagutin natin. Sabi ni Roland, Miss Marlica, bakit hindi ka sumali sa Binibining Pilipinas noong kabataan ka? Unang-una, kapos ako sa height. Meron tayong alindog, meron tayong katawan, pero kapos tayo sa height.
I'll tell you another story. Nakwento ko na rin siguro. Kaya alam mo, kaya kung ako ang mambabatas dyan, yung mga batas na isusulong ko, yung kapakanan lahat ng mamamayang Pilipino, hindi yung puro kapakanan ng mga oligarchs, kapakanan ng mga demonyo. Why? Good question yan. Nag-apply ako, flight stewardess. I remember parang, Middle Eastern Airlines. Nakalimutan ko lang kung, basta hindi, Middle Eastern yung airlines. I just forgot. Magsulat kayo dyan, baka maalala ko. Mga kasamahan ko, 5'7", 5'8", ganyan-ganyan. Tapos ako, nakatakong ako. Tapos, ang sinusukat ako, tapos palibas sa nakatakong ako, nakatingkayad pa ako. Ay, no, natingkayad. Nagtip-to pa ako gano'n. Sabi ng manager. Sabi niya ho ba rin, Saudiya! I think Saudiya. Yeah, I think Saudiya. Hindi ako tinanggap dyan eh. Pero may kaibigan ako dyan, Saudiya Airlines, si Yvonne. Hoy, Yvonne! Real Lubit, how are you palangga? Saudiya ba o Emirates? Maybe Saudiya, I forgot na. So anyway, hindi pinatanggal sa akin yung mataas kong sapatos, bagsak ang lola mo. Kasi nga naman, I realized, so nakasakay ako ng eroplano, kaya pala ako hindi tinanggap. Hindi ko abot yung, ano tawag doon, yung head, ano tawag doon sa luggage sa taas? Diba? Hindi ko pala abot yun. Kaya pala, hindi ako tinanggap. May reason. Yun. Sabi ni MJ Park, hindi kasi uso ang fresh milk noon, kaya hindi tumangkad si Madam. No, uso na. Wala na akong pambiling fresh milk. Head cabin, yeah. Thank you, Minda. Okay? Sabi ni MJ Park, uso na ang fresh milk noon, wala lang tayo pambili. Di ba? Ang iniinom ko kasi noon, kape. Tag-G's na kape. Sa tindahan ng, ni Aling Nena. So, nakalala sa inyong G's na kape na parang tibag. Sa probinsya namin, G's lang yun. Nalala ko, bumibili ako sa tindahan ng kamag-anak ko. G's, tapos sasawsaw mo sa hot water. Parang T-bags. Luggage compartment. Overhead compartment. Yes, Roland. Overhead bin. Galing na mga parang, siguro mga stewardess to mga to. Hindi ako natanggap. Pero you know what? Napasalamat na rin ako, hindi ako natanggap dun. Kasi nakikita ko yung mga flight stewardess, ang hirap ng trabaho nila. Then may kaibigan ako. Fast forward, during my nursing days. Stewardess siya. Sapal. Maganda, mabait. Kaya siya nag-aaral ng nursing. Maganda na ganda ng posisyon na baka nag-retire na siguro yun. During that time, ang reason niya, ang mga rationale kung bakit nag-aaral, second course, ganyan-ganyan, kasi wala na pag-asa Pilipinas, future ng mga anak, Pero naalala ko sa kwento niya na napapagod na siya. Napapagod niya sa bilang stewardess kasi siya para kang katulong, sabi niya. High-end nga lang, nasa eroplano ka, sabi niya. Pero nag-retire naman na siguro yon. Pero totoo yun. Minsan may mga siraulo pang mga pasahero, no? Diba? Yung mga ganun. Yes, Gurgur Zoro. Ilan ba nagurgur mo today? May nagurgur ka ba? O baka hindi ka naman nakakota? Sabi ni Zoro, si Lisa Tanas maaabot din kaya niya. Ay, nasumaspandak sa akin yun. Hindi man ako pandak. Tama lang ako, di ba? No. Bakit si Gloria Diaz is Marlica maliit lang siya? Sa Miss Universe. Ewan ko, di ko na maisip. I don't think na maisip ko Miss Universe talaga to si Palangga, no? May point ka naman doon. Kasi para akong lalaki ng bata ako eh. Shit yung buko. So, parang hindi ako babae. Parang akong tomboy ng bata ako. Tawag nga sa akin, Toto, di ba? Kinuwento ko sa inyo. Pag sumasakay ko sa jeep, sabi ng mga buwisit ng mga driver, usog ka to. Sabi ko, hindi ako Toto, babae ako, pero buko, sheting, ganyan. You know? So, I don't think so. Kaya siguro hindi ako nakasali doon kasi mukha akong Toto. Mukha talaga akong lalaki ng bata. Tsaka, nananapak kasi ako ng bata ako pag may mga loko-loko. Para akong lalaki talaga. Lagi akong on the go. Anyway, mga kababayan, mas gusto yung mga ganitong vlog, yung konting mga injection ng, kaletsya ng bata tayo. Alright, what else? Ano pa mga chika boom boom? Speaking of that, wag na to, wala namang kwenta. Okay, si Bong Revilla, mukhang kina-question pa nila ngayon yung
pag ano ni Revilla pag piyansa no sa ombudsman. Kino-question nila 'yan. Oh, nakasama na ni Bong Revilla yung kanyang family. Okay? Ngayon kino-question parang umaalma yata sila na tama ba? Na kino-question na bakit pinagbigyan si Bong Revilla sa piyansa, sa bail niya. Oh. Baka naman kasi nakita ko nagkamay-kamay na si Lani Mercado at saka si Bangag noong SONA, kaso ng alingan. Baka okay na sila. But anyway, I'm happy for him. Okay? At least nakita niya yung pamilya niya. Ganon talaga. Pagbayaran na lang niya, yung kaso niya, katulad kay Senator Marcoleta na ginigipit. Right? I hope makapagpiyansa din si Senator Marcoleta, si Kong Mike, si Jinggoy, lahat. Yeah, baka nagsabuatan na nga sila. I don't know. We don't know. Kaya nga sabi ko, dapat talagang matanggal na ang bangag. Miss Marlica, si bangag di nakatikim ng paghihirap. Kaya siya hindi makarelate sa poverty. Sabi ni Mami Cookie, kaya nga. Nabuhay kasi siya sa pagnanakaw. Yung pamilya niya, puro pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gloria Diaz is 5'5" daw, sabi ni Ordep. Ah, okay. O, 5'5" pala siya. So, malaki siya. Sabi ni Roland, you have the high cheekbone. Ganyan ang mga, hindi. Pagpayat ako, maganda talagang, ko. Ganyan. Maganda, maliit. Maliit yung mukha ko. Dati lagi nagsasabi, ang cute-cute mo naman. Oh. Ang tangos-tangos ang ilong ng batang to. Yan lagi yung compliment. So, kaya lang, sabi ng mga kamag-anak ko, daw lalaki na bala si Claro? Daw lalaki, sayaga pinanumbag na bata. Oh my God. Shout out sa aking mga palangging. Daw lalaki daw ako lagi nanununtok ng kalaban. Sabi na ikaw ni si Auntie Claire and Jowa ni Bangal. I don't think so. I don't think so, Palangga. Okay? Here we go. What else? Ulitin natin. Paulit-ulit. Sabi ng bangag, kay Attorney Mans Carpio, don't be afraid if you have nothing to hide sa paglabas ng tax record. Bangag, don't be afraid. Magpapulburon test ka kung hindi ka addictus. Leche ka. Puro ka sinungalingan, puro ka pagnanakaw. Alright? Kaya natin itong mga balita. Paolo Duterte may babala kay DPWH Secretary Dizon patungkol sa Davao Flood Master Plan. Sabi niya, matutupad ba o panibagong pangako na naman today or yesterday? One na pala sa inyo. Okay, malugod na tinanggap ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte noong Huwebes ang pagkakasama ng Davao City Flood Master Plan sa ipinanukalang 2027 national budget. Pero nagbabala siya sa national government na siguraduhin na matutupad ang mga pangako nito para masolusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa lungsod. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Pulong Duterte kay Secretary Dizon dahil sa kanyang commitment na isama ang flood control plan. Ayon kay Duterte, malaking pakinabang ito hindi lang para sa mga kasalukuyang residente kundi pati sa mga sumusunod. Okay? Henerasyon, ano sabi dito? Kung mangyari ito ay napakaganda, hindi lamang para sa Dabawenyo kundi para sa mga susunod na henerasyon na hindi na kailangang lumubog sa mga tubig ba? Well, drama-drama lang yan. Huwag ka maniwala dyan kung Pulong. Diba? Galit na galit si Bangag dyan sa Davao kasi recently, sinigawan siya ng mga batang estudyante. Ano sabi sa kanya? Bangag, bangag! Ano sabi doon? Sumabog na sana yung eroplano, tama ba? Right? Rodrigo, sabi ni Rodrigo, Japan na kasama sa playbook. Si Revilla, si Cotton Finn na late pero nandito na siya. Alright, si Raisin and si Grace, thank you very much for your jewel. Alright. Siya din tayo natawag. Mia Pochi, na laging kumakain ng pochi. Jojo Mones, Michael Bry from New York City. Kumusta kayo dun sa New York? Russell Aesthetics, I love you, Palangga.
Si Mystica, ano yun? Oh, hindi ko pa alam yan palangga. So, I don't wanna comment on that. Sabi ni Charlotte, 28 years old noon, overage na daw. Kaya no choice mag-abroad na lang. Totoo yun. Totoo yun. Kaya dapat talaga, gusto nyo umunlad ang Pilipinas. Alam mo, may napanood ako. May napanood ako na, parang, na documentary kanina sa El Salvador. Alam mo, ang galing ng presidente nila, yung mga nakakulong sa kulungan, syempre, yung mga hindi naman grabe ginawa ng kasalanan, mayroon silang livelihood program. May mga nagtatahi, may mga nagpa-farm. Kumbaga tuloy ang buhay nila kahit nasa kulungan sila. Dapat, yan ang gawin sa atin sa Pilipinas. Dapat pag si Inday na, lahat ng opportunity na pwede natin maibigay, nakakulong ka man o nakalaya ka, 'di ba? Dapat ganon. Kasi ang nakita natin, sa Cebu ba yun? Ang ginawa ng mga pulis dyan, pinagsayaw-sayaw. Boom, boom, boom. Di ba may mga sayaw-sayaw silang ganon? Yun na yung pinagmamalaki natin, dancing inmates. Yung mga ganun-ganon sila. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Dapat hindi ganon. Di ba, turuan mabuhay o maghanap buhay or bigyan ng opportunities, even yung mga nakakulong, kasi I believe, hindi lahat ng mga nakakulong ay talagang may kasalanan. Meron dyan na frame up lang, katulad ng ginagawa ng mga bangag, para paglabas nila sa kanilang mga kulungan, magiging mabuting tao na sila. Di ba ang ganda nun? Napanood ko yung documentary, amazed na amazed ako. Sabi ko, sana one day ganito sa Pilipinas. Kahit mga nasa kulungan, ay bigyan ng oportunidad. Dancing bangag daw pwede. O nga, puro ganun. Puro, ang ginagawa kasi ng bangag administration, yung mga nasa kulungan, tuloy-tuloy ang kanilang pulburon dealing. Di ba? Imbis na turuan, bigyan ng livelihood program, yung nakatanga lang, yung mga tao dyan, dapat nagtatanim sila, kung ano-ano mga ginagawa nila dyan, or kunyari, gumagawa sila ng hand-woven bags, mga ganyan. Di ba? At least makakatulong sila sa lipunan. Nakakulong man sila dyan, o may pera, may yung pagkain sa kanila na imbis sagutin ng gobyerno, galing doon sa profit ng mga ginawa-gawa nila. Tapos bigyan sila ng porsyento para may pera din yung pamilya nila. Di ba ang ganda? Hindi naisip yan ni Bangag. Kung si PRRD ay siguro, siya naging presidente natin forever, baka ngayon, lalong gumanda ang Pilipinas, naubos na talaga yung mga adik. Right? Ganyan naman sa Munti at Ihawig. Iwahig. Ihawig. Ganyan sa Munti. Talaga ba? Terminal. Hindi pa kasi ako nakapasok ng Muntinlupa eh. Okay, hindi pa ako nakapasok ng Munti. Doon ako gusto ipasok ng Lisa Tanas eh. Gusto niya akong ikulong ni Bangag. Pag umuwi ako dyan, gusto nila ako ikulong. Akala naman lang magpapakulong ako sa mga hayop na yan. Diba? Gusto nila akong gurgurin. Mga hayop. Anyway, kumusta ang buhay-buhay ninyo palangga? Magpayaman kayo. Kahit sa hirap ng buhay. Mahalin nyo inyong pamilya kahit na mahirap. Kahit na minsan gusto mo nang sumuko. Mag-grateful ka pa rin because you have your wonderful family. At least hindi Bangag yung pamilya mo, di ba? Wala naman ako. Mas gusto ko magkakwentuhan na lang tayo sa buhay natin. Paano naman nakaka-stress? 85 na dagdag sahod, ayaw pang ibigay. System loss sa pinangako ni Bangag, wala pa rin. Diba? Puro panggigipit. Ano sabi ni Clarissa Taratara? VP Sara, walang naririnig kay BBM kahit hindi nagtatrabaho. Laging nasa ibang bansa daw si Sara. Na sinasabi ni Inday Sara, wala daw siyang personal na galit kay Bangag. Ang problema niya yung pamumuno. Puro Sara, mga putang inang to. Sabi ni Impacta, okay. Basta natin balita. Kahit hindi umano nagtatrabaho at lagi nasa ibang bansa, ay walang naririnig si Vice President Sara mula kay Bangag. Ayon kay Impacta. Tugon ito ni Impacta kasunod ng payag ni VP Sara na wala siyang problema kay Pangulong Bangag bilang tao, ngunit may problema siya sa pagiging weak leader ni Bangag. Nagpapatunay ito sa kanya ng galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente ulul. Okay? Sara is just being nice. Alright? Ngayon, mga kababayan, ang sabi
impacta. Pero bakit pinipersonal ng busy yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng mga taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipagurgur ang Pangulong Marcos. O, temo, sinungaling. Di ba? Pero bakit daw personal at nagutos pa rin si Inday Sara at kumausap na gustong igurgur? Gaga ka talagang puki ng ina ka eh. Okay? Papatay din ang paa mo. Di ba? Kunyari, walang ginagawa si Bangag. Eh, yung nap ni Bangag kay PRRD. Lahat ng panggigipit sa mga kritiko, bait-baitan. Tapos walang ginagawa si Sara dahil nagbabakasyon lang. Bakit? Ulit-ulitin ko, si Sara ba ang may discretion o may hawak ng budget para ilaan sa flood control kaysa nakawin ng mga amo mong hayop ka ng mali-maleta? Kaya, pabalik-balik na nga itong chararat na ito, cotton pin. Talagang dapat isilid na rin to sa garapon at atakihin na siya eh, no? Na may sakit na yan, dapat maatake na yung hayop na yan. Dahil wala nang saysay ang buhay niya. Taga-depend na siya ng adik. Diba? Anong sabi natin kanina? Pag wala nang saysay ang buhay ng isang tao, dapat nang umakyat sa, sa bang impyerno? Ilubog sa impyerno. Right? Dapat ganon. O, paulit-ulit na lang. Tatanggalin na nila yan si Loren Ligarda. Plunder at graft. O, kita nyo? Ubusin kayong lahat. Sabi ko sa inyo, Day, labas na tayo, Day. Right? Paulit-ulit. Nabasa na natin yan. Wala, puro Romualdez, Chuchu, Sara Duterte, nanguna, Robredo pa pangalawa. Ang si Robredong, ulaga, di ba? Isa pa yung laylayan na yan. Ang kipay niyan siguro lumaylay na sa kasinungalingan. Dati galit kay Bangag. Ngayon, ang kipay niyan lumaylay dahil sa 500 million na budget na binigay sa kanya. Imagine mo, hindi ba naman lalaylay ang kipay mo? Kalahating bilyon. Hello? Subukan mong isabit ang kalahating bilyon sa kipay ni Robredo. Tignan ko lang kung hindi umabot hanggang laylayan. Tanginang yan. Demo. Ito yung mga report. Dayuhan, tigok, sa Tarak, sa Silang, Cavite. Hindi ko napapakita kasi puro kalungkutan. Puro kalungkutan, mga kababayan. Ang mga balitang nakakarimarim. Nagtarak, 2 taong gulang na bata, 1 linggong nawawala. Natagpo ang gurgor. Although hindi pa alam kung bakit nagurgor. Kaya mga anak ninyo, please, huwag ninyong hayaang maglaro sa labas. Kung kayo ay nasa squatters area, kayo ay nasa apartment, huwag ninyong hayaan makilaro sa kapitbahay kahit let's talk about life. Isara ko na yung balita. We're over 1 hour now eh. Let's talk about life. Kayong mga batang ina, kayong mga lolo't lola, huwag ninyong hayaan ang inyong mga anak na pumunta kahit gaano pa kabait ang kapitbahay, huwag niyong ipagkatiwala. Ganyan ako nung young age ka ako nagkaanak eh. Kahit nakilala mo pa yung kamag-anak, sabi ng anak ko, ma, lalaro na ako. No. It's either dito kayo maglaro sa loob ng bahay, or kasama ako, or may kasamang yaya, o may kasamang may nagbabantay. Sa panahon ngayon. Even sa kahit anong panahon. Kahit anong administrasyon, you have to, secure ang bawat galaw ng inyong mga anak. Lalo na 2 taong gulang, nawala. Di ba? Parang napanood ko parang may series yung nanay, parang nagwawalis lang yata siya, nawala. My God, yes, protect your children. Ako talaga, dasal ko noon, nung nasa Amerika ako, na bago pa lang ako. Newa ko yung mga anak ko, gabi-gabi umiyak ako. Sabi ko, gandi, chika lang. Hindi ako nagpapakita na umiiyak ako. Pero walang tigil na nagdadasal kasi naka-Yahoo kami. Sino sa inyo? Nung nag-Yahoo group, Yahoo pa nun eh. Na naka-on yung Yahoo mo, oh my God, those were the days. Naka-on yung camera, tapos natulog yung mga anak ko, nakikita ko. Yan mga pinagdaanan ko. Dati $300 ang ginagastos ko, $300 to $400 bago pa yung mga iPhone a month just to call my children every single day. Bago pumasok, recess, may phone na sila noon eh. Recess, pag-uwi sa bahay. Di ba? Tapos gumamit pa ako ng Magic Jack. Sinong gumamit sa inyo ng Magic Jack? Ang dami ko mga pinasukan na mga libre, not libre, yung mga murang telepono para lang protektahan yung mga anak mo. Lalo pag malayo ka, hindi mo alam eh. Parang kahit na nagtatrabaho ka,
yung anak mo na ano kaya nangyari sa school, ano na kaya, di ba, nabubuang ka. Naging paranoid ang magulang because you love your children. Right? Yeah, ngayon lahat, nakikita nyo na, di ba, CCTV, pwede mo nang kausapin ng CCTV, lahat. Kaya maswerte kayo ngayon, ngayong mga henerasyon. Maswerte kayo dahil nung unang panahon, siguro panahon ng mga lolo natin, telegrama lang noon. Di ba? Pag may message, uwi, tatay, patay. Di ba? Ganon ang telegram noon.